Anong ligasiya po ang sa tingin nyo na iiwan nito ni PBBM at tumatak sa inyong mga kaisipan? Ito po yung tatatak talaga sa inyo, PBBM, na ligasiya na sinasabi mo. Hindi ginawa ni Tatay Duterte nung panahon ng pandemya, pero ikaw magbebenta ng ari-arian para lang sa oil supply. Pandemya yung kinaharap ni Tatay Duterte, pero hindi po siya nagbenta ng ni isang pag-aari ng ating gobyerno. Pero ikaw, giyera sa Middle East na dapat na hindi naman tayo naapektuhan dahil hindi naman tayo pinipigilan kumuha ng supply sa ibang bansa, bagkus meron nga tayong supply na dumarating dito ngayon at nabuking nga kayo, ikaw magbebenta ng ari-arian ng gobyerno para magkaroon ng pondo sa pagbibili ng oil supplies? Ang lupit mo, at eto pa, ang galing! Ito ang tatatak na ligasiya ni PBBM. Oh, 'di ba? Kaya wala na masyadong pupuntang turista sa ating bansa dahil bulok talaga ang sistema ng iyong administrasyon, Marcos Jr. Aminin mo man o hindi, pero ito talagang ligasiya na may pagyayabang namin na meron kaming presidente na bulok bangan. Yo, what's up mga lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Ang tagal ko pong inantay itong araw na to para matalakay ito pong di umano'y sinabi niya na inamin daw po ni PBBM na nag-aalala siya na buburahin daw po ni VP Sara Duterte ang ligasiyang iiwan niya. Anong ligasiya po ang sa tingin nyo na iiwan nito ni PBBM at tumatak sa inyong mga kaisipan? Yan po ang tatalakay natin. Talaga pong nagtitimpi lang ako nung nakaraang araw dahil nga mahal na araw, ayoko po magkaroon ng pambabasto sa social media. Pero ngayon mga lodi, sa tingin ko pwede na naman, marami na tayo nakikita nagpo-post na tinatalakay po nila ang mga kahibangan nitong Marcos administration. At yan naman po talagang punto nitong page na to para po supalpalin lahat ng kasinungalingan na pinagngangawa nitong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. O eto mga lodi sa tingin ko, ito po yung mga tumatak na ligasiya ni PBBM na iiwan niya, na natatakot daw po siya, baka burahin daw po ni VP Sara Duterte. Unahin po natin itong mga preskong-presko sa ating kaisipan. Ito pong oil companies na sa bansa, ngayon po tiba-tiba. Dahil nga po sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr., nagkaroon po ng giyera sa Middle East at dito po ay hindi naman dapat magtaas ng presyo dahil wala naman po tayong kakulangan ng supply. At meron nga po dumarating pang mga oil. Pero anong nangyari mga lodi? Tumaas po ng doble o lampas na po sa doble ang presyo ng ating gasolina. 3 billion di umano ang kita kada araw sa kabila ng krisis sa enerhiya. Ginisan nyo kami sa sarili naming mantika, sabi po ni Senator Rodante Marcoleta. Pero inyan mga lodi walang puso. Malaman-laman natin na hindi naman po pala pinagbabawalan dumaan ang mga cargo ship o mga oil vessels doon po sa pinangyayarihan po ng giyera. Eto pa po mga lodi, ang isa pong tatatak. Sinabi po nila na wala naman daw pong kakulangan sa supply ng langis. Pero ang nangyari, tumaas po ang presyo. Bakit? Tiba-tiba kasi ang mga private sector, yung mga may-ari po ng mga gasoline station na dapat po ang gobyerno ang naninindigan na huwag itaas ang presyo para po hindi maapektuhan ang mga kawawa nating mga tsuper. Lalong-lalo na po ang ating mga kababayan. Kasama na po ako dyan. Pero wala Gusto kumita ng pamahalaan Wala pong ginawa si PBBM dyan mga lodi. Ang gusto lang niya ay mapasakay po sa libreng sakay ang ating mga kababayan para kunyari pakonsuelo. Pero totoo niyan, tiba-tiba po talaga. Eto pa mga lodi. Nung una, panay-away po siya sa China. At panay-sip-sip po dito sa Amerika. Pero nung nakita po niya na wala naman po siyang mapapala dito sa Amerika at ito nga po nagkaroon po ng krisis sa oil, makikipag-reconcile po siya. Reset daw po. Halos gusto niya lang sambahin ito pong presidente ng China. Pero hindi po yan mangyayari mga lodi. Dahil di naman po bugok kagaya po niya ang presidente ng China. Alam po niya manggagamit po ito si Marcos Jr. Bakit ko pa nasabi mga lodi? Ipapakita ko po sa inyo mamaya. Pero unahin po muna natin to. Pero inyo mga lodi, nagkaroon daw po ng krisis sa gasolina sa ating bansa. At ito nga po, magbebenta daw po siya ng ari-arian. Ito po yung tatatak talaga sa inyo, PBBM, na ligasiya na sinasabi mo. Hindi ginawa ni Tatay Duterte nung panahon ng pandemya, pero ikaw magbebenta ng ari-arian para lang sa oil supply. Pandemya yung kinaharap ni Tatay Duterte, pero hindi po siya nagbenta ng ni isang pag-aari ng ating gobyerno. Pero ikaw, giyera sa Middle East na dapat na hindi naman tayo naapektuhan dahil hindi naman tayo pinipigilan kumuha ng supply sa ibang bansa, bagkus meron nga tayong supply na dumarating dito ngayon at nabuking nga kayo, ikaw magbebenta ng ari-arian ng gobyerno para magkaroon ng pondo sa pagbibili ng oil supplies?
Yan ang tatatak talaga na legasiya na ginawa mo. Ang dami pa niyan. Etong mga ari-arian na to pinaghirapan po ng nakaraang administrasyon para makalikom ng pera para po sa mga retirees na public official. Pero ang ginawa mo, ibebenta mo lang ng ganun-ganon. Yan ang legasiya mo, PBBM. Yan ba ang kinakatakutan mong buburahin ni VP Sara Duterte? Ang lupit mo. At eto pa, pinamanage po niya itong NAIA kay Ramon Ang. Ano nangyari? Ang galing! Ito ang tatatak na legasiya ni PBBM. Oh, 'di ba? Kaya wala na masyadong pupuntang turista sa ating bansa dahil bulok talaga ang sistema ng iyong administrasyon, Marcos Jr. Aminin mo man o hindi, pero ito talaga ang legasiya na may pagyayabang namin na meron kaming presidente na bulok, walang kwenta, walang puso, hindi marunong magsilbi sa bayan. Ano pa, mga Lodi, ang tatatak na legasiya na iiwan ni PBBM na natatakot daw siya na buburahin daw po ni VP Sara Duterte? Ang pagtatraidor po niya sa pamilya Duterte. Dahil po, si Tatay Duterte, no presidente, pinalibing po ang kanyang tatay sa libingan ng mga bayani. Pero anong ginawa mga Lodi? Sobrang hindi po namin ito makakalimutan kahit anong gawin yung pagluluhod dyan kung lumuhod man kayo PBBM. Pinahuli mo si Tatay Duterte sa ICC na sinasabi mo na hindi kayo maikipag-cooperate. Pero ano nangyari? Kayo pa mismo naghatid kay Tatay Duterte papunta ng Hague. Yan ang tatatak talaga na legasiya na ginawa mo sa iyong administrasyon. Lalong-lalo na lagi mong nakikita ang mga OFW, mga Pilipino na panaysigaw na bring PRRD home. Yan ang iyong tatatak. Kaya siguro namamayat ka kasi hindi ka na makatulog. Kakaisip mo kung ano ba talagang ginawa mong kalukuhan. Pero nasa huli ng pagsisisi. At eto pa mga Lodi. Lahat ng mga proyekto na ginawa ni Tatay Duterte noong panahon niya, dahil di nga natapos pero pinondohan na yan eh. Klinaro po yan ni Tatay Duterte. Pinag-aangkin po niya. Ang dami pong utang ng ating bansa, palubo ng palubo, pero lahat ng mga proyektong inaagurahan ni PBBM, puro po kay Tatay Duterte nagsimula. At natapos lang sa kanyang administrasyon. Yan po ang mga sinasabi lagi ng mga vlogger ni Marcos Jr. Proud na proud pa sila dahil daw po si PBBM ang presidente ngayon, hindi daw po matatapos yan kung hindi siya naging presidente. Ang kapal na mga mukha ninyo. Halos nung pandemya, kahit na wala na masyadong pera ang ating bansa nung time ng pandemya, tuloy-tuloy pa rin ang proyekto, hindi po yan natatapos. Pero sa panahon ni PBBM, walang pandemya, utang ng utang, benta ng pag-aari, yan ang legasiya talaga. Yan ang tatatak para sa amin. Hindi namin makakalimutan. Eto pa, ang dami mo talagang legasiyang iiwan, PBBM. Binalik ni Tatay Duterte ang tiwala ng taong bayan dito po sa House of Representatives, sa Senado, mga opisyal ng gobyerno, kapulisan, kasundaluhan, Navy, halos lahat ng mga government official nagsitinuan. Grabe! Ngayon, ano nangyari? Bumalik sa dati at mas lalo pang lumala. Harap-harapan po ang pangungulimbat nila ng pera. Harap-harapan po ang hindi nila pagsunod sa batas sa Supreme Court. Illegal po lahat ng ginagawa po nilang proseso. Klarong-klaro naman nung Quadcom mga Lodi. O eto, mga taong ito. Alam naman po natin sila yung membro po niyan mga Lodi. No? Tapos, pinapalabas pa po nila na si VP Sara Duterte ang may masamang intensyon nung siya po yung naging DepEd Secretary. Isa po si Saldico mga Lodi ang nagdiin kay VP Sara Duterte, tapos malaman-laman natin na sila lang po pala ang naghahati-hati sa pera at kaban ng taong bayan. Ito ang tumatak na legasiya na iiwan mo PBBM. Kunyari, merong flood control projects pero yung totoo pala, wala. Nasa bulsa lang na mga kasamahan nyo. Pinsan mo mismo. At ito pong best friend niyang si Saldico, ang nangulimbat, kasama ka daw dyan, sabi ni Saldico. Nilaglag ka na eh. Eto pa, mga Lodi, ang dami mo talagang legacy ang iiwan, PBBM. Yung Makabayan Black, mga NPA, mga Lodi, sinugpo ni Tatay Duterte at humina ang puwersa. Pero sa panahon mo, bumalik po ang NPA. Lantara na nga po ang pangre-recruit sa social media. Wow, may Facebook page na po sila. Bravo talaga ang administrasyon mo. Ang dami mong legacy ang iiwan pag bumaba ka, Marcos Jr. Yung mga hindi nanalo na mga kampo ni Joma,
Nakaupo. Yung mga nanalo, yun po, basta Duterte side po yan, hindi po yan pauupuin ng administrasyon ni Marcos Jr. Lumakas ang kanilang puwersa at hindi na sila nagtatago, mang recruit. O, eto pa, yung sinasabi mong repatriation, pinauwi mo ng mga OFW, malaman-laman namin na hindi naman pala gastos ng pamahalaan mo yan. Gastos pala nila. Pinalabas lang ninyo na pinondohan ng gobyerno. Tapos malaman-laman namin na ang daming OFW na nag-post dito na hindi naman pala ninyo pinondohan. Gastos pala nila. Tapos pinalabas lang ninyo na kayo ang tumulong. Pero malalaman at malalaman naman talagang tunay na nangyari. OFW na mismo ang nagsasabi. Makikita nyo sa social media kung gaano po katumatak ang legasiya ni Tatay Duterte kumpara sa ginagawa mo ngayon. Ang tumatak lang talaga na legasiya mo, pinabagsak mo ang bansang Pilipinas, Marcos Jr. Kaya kapag ikaw bumaba ka, yung sinasabi mong iniwan mong legasiya, malalaman at malalaman namin kung ano talaga ang ginawa nyong kalokohan dito sa bansang Pilipinas. Hahabulin at hahabulin kayo kapag nababa ka sa pwesto. Tandaan mo yan, Marcos Jr. Kaya paghandaan nyong mabuti yan. I-impeach nyo si VP Sara Duterte kahit hindi na naaayon sa batas. Dahil kung si Redon ang pasasabihin, yung mga ebidensya daw, parang hahanapin pa nila. How much is the 2008 SALN? 18 million. Do you have a copy of the SALN also of 2008? We will locate it, Madam Chair. We will locate it, Madam Chair. Ang kapal na mga mukha ninyo. Pinagbintangan nyo pero wala pala kayong ebidensya na pinangahawakan. Oh, panindigan mo yung sinasabi mong legasiya, PBBM dahil kapag nagpalit ng administrasyon, yung mga pinagsasabi nyong kalokohan, malalaman at malalaman ng taong bayan yan. Kaya kung ako sa inyo mga Lodi, kung gusto nyong malaman ang totoong nangyari sa ating bansa, iboto nyo si VP Sara Duterte ngayong 2028 bilang Pangulo ng ating bansa para malaman natin, lalong-lalo na yung mga nagpopondo dyan sa mga vlogger na mga panay upload ng mga fake news, malalaman at malalaman natin kung sino nagpopondo dyan. Maglalaglagan lahat ng mga iyan. Hanggang dito lang po muna. Stay safe and God bless you all. Yan yung legasiya mo, PBBM. Duterte pa rin.